Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga po mga kababayan, latest news, eto na. Good news to, nagsama-sama na, PMAers nagsalita na. Sumaludo na lahat kay former PRRD. Nako, yan mga kababayan patungkol po yan. Ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Ayan na. At ito na nga, wag na po natin patagalin. Eto na. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Pag-usapan natin ngayon ang pagkikita, meeting o okasyon ng mga retired PME generals at ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nako, may kakabahan na ata dito eh. Kasi mayroong gathering ng mga Philippine Military Academy Alumni Association. Ang guest speaker nila, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, paano natin nalaman yan? Ito, mayroong post si retired Brigadier General Orlando De Leon, isa sa napaka-vocal critic ng... Pero ito no si General Macanas na itong magsasalita ngayon, 'di ba? Retired Brigadier General din po ito eh. Si retired Brigadier General Macanas, Johnny Macanas, no? Sana sir sumama po kayo doon para makita natin yung suporta talaga ng mga retired, 'di ba? Well anyway, just suggestion lang po, no? Kung sumama ka doon, mas maganda po. Pero kung ito naman nakasuporta naman po, no? Si General Macanas through vlogging. Ayan. Administrasyong ito. Ipinost niya ito 8 hours ago. Sabi niya, I wish to thank the Philippine Military Academy Alumni Association, Eagle Fraternal Chapter Incorporated, for inviting me to its Christmas party. So siguro kahapon, Christmas party. So, baka kagabi. I couldn't pass the opportunity to meet for the very first time the guest of honor, no less than President Rodrigo Roa Duterte himself. It was such an honor and privilege. So, ito mga kaubayan, baka sabihin na naman po nitong mga loyalistang talyanista, no? Destabilization na naman yung ginagawa ninyo. Nako po. Pag nagtipon-tipon po yung mga retired generals or mga retired officers, no? Tapos kasama pa si former President Duterte. Sasabihin po nila, ay nako, Mr. President, baka they are planning destabilization plot, mga kababayan. Yan, nagtipon-tipon lang po mga kababayan, Christmas party po yan, no? Kung ano man ang pag-usapan nila, no? Ano ngayon kung nag-uusap sila, 'di ba? Kung mayroon pala silang planong maganda para sa Pilipinas, abay, saludo po kami sa inyong lahat diyan, sir, mga sir, no? Ano man po ang pinag-uusapan nyo, basta ikakabuti ng Pilipinas, we fully support. Yan, ha? Malamang ikaw na nanonood ngayon, so suportahan mo rin yung ginagawa nila, no? If this is, no, the first step, yan, no, to make our country great again. Why don't we support, di ba? Bakit hindi natin kailangan suportahan? Suportahan po natin tong kanilang ginagawa, no? Pero Christmas party po ito, and inaano ko lang, kumbaga advance na lang ako mag-isip kasi talagang itong mga loyalista, pag pinag-uusapan po ang mga retired generals, destabilizer daw no? Ng bansa. Pero itong tuloy na nasa Kongreso, mga destroyer ng country, no? Hindi nila sinasabing destabilizer. Talaga. Sir, my salute to you. Wow! Marines, yun po ang sigaw ng mga Marines. The occasion afforded... Tayo, wala tayong ano I'm not a Marine, I'm not an Army, but I am ROTC, ano ako nag-ROTC ako mga kababayan.
ROTC lang po tayo yung, di ba? Follow the command. Oh. Disiplinado po noon eh. No? Sa ROTC, pag nakakita ka ng office. Kasi minsan din ako nag-officer eh, mga kabayan, hindi lang pinalad, no? Oh, yung sa ano lang, sa ROTC lang, officer. So, yan, naging ano lang ako, candidate, di ba? Did us to reminisce the past, especially those exciting cadet days. Moreover, Candidate pa. sobrang tagal na, hindi na ko na maano. Hindi pala cadet mga kabayan. Naging kadete lang, yan. was an opportunity to reconnect with both upperclassmen and underclassmen whom I have not seen for quite a long time. Thank you, sirs, for the invitation. Ano kaya ang Ayun mga kabayan, na-invite din pala itong si General Macanas, hindi lang nakarating. Oh. So yan, kinaklaro na po natin kasi retired general din po ito. Retired Brigadier General Johnny Macanas. Yan. reaction? Ano kaya ang iisipin ng kampo ng administrasyon? Meaning, Yan na nga pong sinasabi ko. Baka isipin na naman nila this event, no, this activity is destabilizing activity. Pero ito po ay isang Christmas party lang mga kababayan. Kung ano pong iniisip nila, well, hindi naman natin control ang kanilang pag-iisip. Kaya nga, may demokrasya tayo. Diba? Kung ano man ang sabihin nila, so ano ngayon, nagtipon-tipon sila. Kung ang pinag-uusapan naman dito, no, ay kabutihan, pagiging progressive in the future ng Pilipinas, bakit hindi natin suportahan? Yun yung sinasabi ko kanina. Dahil itong mga ito, mga kababayan, ay hindi po magre-react kung wala kayong ginagawang unconstitutional, mga kabulastugan, pangungurap, no? Lalo na sa budget. Galit na galit po sila eh. Diba? Yung mga retired generals, retired AFP and PNP and etc. Diba? Galit po sila. Bakit? Sa napakapangit na budget na mukhang pinagplanuhan ang budget ng 2025. Diba? Galit na galit po sila dyan sa budget na yan kasi hindi po makatao, hindi makatarungan. kasi ugong-ugong yung chat group ng mga PMEers na medyo dismayado na sila. Nako po. Sabi naman ng isa, stable pa rin ang gobyerno kahit may noise, may nag-iingay, stable. Ito, nagkita-kita na sila. Kinakabahan na to ngayon. Gathering. Nako, kabado na ngayon ng palasyo. Dapat na talagang sipain ang mga hindi lang palasyo, pati dyan sa Senado at Kongreso. Anong masasabi nyo? Baka, yan nga po talaga, destabilization yan. Nako. Kinakabahan na, taranta, na bulabog ang mga daga, no? Eto, nagtitipon po ang mga pusa. Ang mga pusa ay nagtitipon para hulihin na po ang mga daga. Diyan po sa Palasyo, Kongreso at Congress, Senate and Lower House. House of Representatives. Dapat House of Representatives na yan. Diba? I don't know kung ilan PMEers, but Philippine Military Academy Alumni Association. So hindi nabanggit dito kung ilan ang nag-attend. Nandyan, class 82 si General De Leon. So, na-meet niya yung mga upperclassmen niya, mga senior sa kanya, plus underclass niya. Okay, so magbasa tayo sa mga comments. So, ulitin ko sana hindi nataranta, hindi naman magduda, kabilang kampo.
Nako, mga kababayan, hindi po talaga maiiwasan yan. Alam niyo naman ang mga utak niyan, eh, di ba? Kung malilikot ang utak natin, mas malilikot po ang utak niyan, di ba? Ha? Yung mga utak na yan ay kailangan bunutin na. Well, anyway, gaya nga po nung sabi ni General Macanas, no? Ano kaya ang masasabi ng kabilang kampo? Ha? Let's guess. No? Let's guess, mga kababayan. Sa palagay nyo, ano po ba ang iniisip ko ng kabilang kampo? Ha? Baka naiihina ito sa kanilang mga pantalon. Ha? Baka may niluluto. Ano bang napag-usapan nila? Ay, wala naman. Gathering lang eh. Mamaya, if we still have time, iparinig ko yung speech ng Pangulong Duterte. Okay. G. Pagorayan, sabi niya, congratulations sir at na-meet mo na si FPRRD in person. Hindi lang lahat ng tao na nagmamahal sa kanya may chance na makita siya personal. Eksakto yan. Ako, hindi ko pa na-meet ang Pangulong Duterte. Gustong-gusto ko siyang ma-meet. Sana, one of these days, ma-meet ko rin siya in person. Oscar Wege, ang laking gulo kung ipapa-aristo ito. Meaning, yung ICC, papa-aristo ng gobyernong ito. Nako. So yan, mga kababayan, yung balak nila, no? Ay, nako. Pag labas pa lang ni Pierre sa palasyo, no? Katatapos ng kanyang termino, yan na agad ang usapan. Sige, ngayon ninyo subukan, no? Subukan ninyo, papasukin niyo yung ICC kung anong mangyayari, diba? Siguro ko nagdadalawang isip na kayo. Hanggang ano lang kayo eh. Hinto si Trillanes kasi ang may pakana niyan eh, no? Hanggang kuda lang kayo ng kuda about ICC, no? Ayun nga, yung mga balita nga, no, ng mga last month, no? Sabi, I think, September, papasok ng ICC, August, September, October, November, halos every month, gusto nyong papasukin yung ICC. Wala naman pumapasok, diba? Ngayon nyo papasukin na, tingnan nyo yung, yung gathering nila, no? Special guest nila si former President Duterte. Dapat po nga, ito honestly, no? Dapat po ang naging guest nila, no? Guest speaker nila dyan si President Bongbong Marcos Jr. Bakit siya po ang ha? Siya po ang presidente ngayon. 'Di ba? Siya po ang presidente ngayon. Kaya itong ginawa nilang pag-iimbita kay former President Duterte, dyan po sa kanilang Christmas party, mga kabayan, malaking sampal po ito. Nako. Malaking sampal po ito sa pagmumuka ng administrasyong ito. Bakit hindi sila in-invite? Ha? Marami ring mga maraming mga dapat mga active generals, 'di ba? Oh, bakit hindi si Bronner? Si General Bronner ang inimbita para mag-speech, no? Bakit hindi siya? Oh, may question eh. At malamang may rason 'yan kung bakit hindi, mga kababayan. Anong gagawin itong mga PMAs na lumalabas, nandun pa rin yung malakas na influence ni FPRRD sa kanila? Bakit hindi ang Pangulo ang kinuhang si Speaker? Oh, yan nga po. Diba? Bakit hindi? Oh. Bakit ang Pangulong Duterte pa? Tama. Oh, yan ang tanong. Okay, so Jerome Olivar, salamat sir sa protekta kay Tatay Digong. Dapat walang iwanan sir hanggang dulo. When sabi niya, wala si BBM nito. Hindi talaga niya makukuha ang loyalty ng military sa kanya dahil karamihan sa kanila ay loyal sa bayan na pinagsisilbihan at prinoprotekta nila. Mabuhay po kayong lahat. Ito lang, no, mga kabayan, wala pa po akong narinig na statement coming from the Chief of Staff ng EFP na si General Bronner about po dito sa kinaltas or tinapyas, okay, na budget, no, ng
modernization, no, ng armed forces, ng military modernization. 'Di ba dapat suportahan ni President Bongbong Marcos Jr. ang militar or ang budget ng palakihin pa niya yung budget ng modernization. Bakit? 'Di ba? Kasi malakas po ang loob nila na makipaglaban tayo sa sa China. But then again, parang it is contrary. Doon po sa iniisip nilang matapang sila. Matapang lang talaga kayo sa salita. Ha? Dapat kung matapang kayo, may kaakibat na gawa. Dapat nilakihan nyo. Hindi nyo binawasan yung pondo or budget ng modernization ng EFP. Diba? Nakakahiya kayo. Matapang kayo pero kakaiba yung tapang ninyo. Tapos ipapamukha nyo pa sa sambayan ng Pilipino na mahal ninyo. Kayo ay may malasakit. Diba? Nasaan ang malasakit ninyo dito po sa ating mga armed forces? Kung, diba, babawasan ninyo ang kanilang budget for modernization. Sige nga. Gusto nyo bang pasulungin yung ating kasundaluhan ng walang kaarmas-armas, di ba? Oh, may armas nga pero mga traditional itak lang ang dala, no? It's hyperbole mga kabayan, but what I'm trying to point out, diba? Dahil sa pagkakaltas ng budget, parang ganun ang lumalabas. Gusto nilang pasulungin po yung ating militar na itakla ang dala kontra naman po sa China. Na malayo ka pa, hindi ka pa nga nakakarating sa dalampasigan ng Pilipinas. May nakaambang na sa'yo coming from China. Diba? That's why, mga kabayan, huwag po tayong magbulag-bulagan. Huwag po tayong magbulag-bulagan na hindi, may sabihin nyo itong mga realista, no? Hindi talaga may malasakit talaga to sa si President Bongbong Marcos Jr. sa ating mga ordinaryong Pilipino. May ayuda mga kabayan, ayuda ba ang basihan para magkaroon ka ng malasakit sa bayan? Si former President Duterte, nag-ayuda lang naman yun dahil pandemic. Pero makikita mo, within, yung kanyang malasakit sa taong bayan. It's not about ayuda, mga kabayan. Kahit wala namang ayuda, ramdam pa rin naman ng taong bayan na may malasakit si Duterte. Noong panahon niya, di ba? So meaning, it's not the ayuda. It's not the ayuda ang maging pwedeng basihan para masabi mong, oops, may malasakit ka. Ito patuloy ang medyo may makatotohanan. Itong ayudang ito, no? Ginagawa nila dahil may malasakit po sila sa sarili nilang mga bulsa. Diba? Yan patuloy ang mas makatotohanan, mga kabayan. Kaysa po sa may malasakit po sila sa taong bayan. Kasi may babasa po tayong mga komento, no? Na ang napupunta, sabi nila, sa taong bayan is 10% to 20%. So meaning, ang napupunta po sa kanilang mga bulsa, 80 to 90%. Tingnan nyo naman, hindi lang yan. Dito po sa DPWH, meron din, May mga commission yan. Kaya kasi yung ibang mga congressman dyan, mga contractor. Matitindi rin ang apog, no? Sarili nilang distrito, sila rin ang kontraktor. Sila pa ang nagbabudget. Sila Kaya anong masasabi mo dyan? Talagang wala. Makakabili ka talaga ng jet, di ba? Makakabili ka ng mamahaling sasakyan. Makakabili ka ng chopper, di ba? Makakabili ka ng kung ano-ano. Yan ba naman ang sistema ninyo, di ba? So, sinasahod nyo yung kaban ng bayan. Well, anyway, mga karabin natin, ano po ang inyong opinion? Reaction sa video ito, i-comment lang po sa baba para at isa lang po natin mga kabayan ng inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.